Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Bible-Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng taliwanag ng banal na Santa Maria ay ating po ang ginabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang mabuting balita o kaligtasan ay para sa lahat. Ngayon ay ating pong babasahin ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talata 17 at 18. Ito po ang mensahe. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Ngunit, ang tanong ko ay hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita niya ay laganap sa sanlibutan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 15, talatang 20 hanggang 21. Ito po ang mensahe. Ang hangad ko ipangaral ang mabuting balita sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba, kundi ayon sa nasusulat, makakikilala ang mga hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya, makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 16, talatang 20. Ito po ang mensahe. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang pinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ipagpatuloy po natin sa 2 Tesalonica, Kabanata 2, talata 14. Ito po ang mensahe. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Pinahayag namin sa inyo upang makasama sa kalawalhatian ng Panginoong Jesucristo. At ipagpatuloy po natin kay Apostol Tito, Kabanata 2 at talata 11. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoong Jesucristo. At ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, gayon din ang ating banal na Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo. Gayon din sa ating banal na Santa Maria. At ngayon naman ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa tema na ang mabuting balita o kaligtasan ay para sa lahat. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo na tayong lahat ay binigyan niya ng pagkakataon o tayong lahat o ang kaligtasan na kanyang ipinagkakaloob sa atin o ang mabuting balitang ito ay para sa lahat. Walang sinisino. So mayaman, mahirap, ethnic or not, bata hanggang matanda. So ito ay para sa lahat at binibigyan ng pagkakataon ng kaligtasan ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Yan, tayong lahat ay sa pamamagitan ng ginawa ng banal na Panginoong Jesucristo, ang lahat ay nabigyan ng pagkakataon. Ngayon, paano naman tayo maliligtas sa pamamagitan ng banal na Panginoon? So, kinakailangan ay mayroong mga ngaral at atin siyang papakinggan. Ang ating banal na ang mabuting balita o ang inihayag ng Panginoon sa Kristo. Kaya mula noong isugo ang banal na Panginoon sa Kristo, sa kanyang pangangaral hanggang ngayon ay ito ay pinalaganap niya hanggang apostol at hanggang ng simbahan at iba't ibang mga isinugo at mga
mga nakaakibat na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos para ibahagi ang mabuting balita, maging itong ating ginagawang pagbabahagi. So ngayon ay kaya yung ating ang Panginoon Kristo ay makikilala natin at ay mananampalataya sa Panginoon Diyos at sa Kanya sa pamamagitan ng pagkinig. At makapakikinig lamang tayo kung tayo ay mayroong makapakinig lamang tayo kung tayo ay kung mayroong mga aral. So ngayon, kinakailangan natin mapakinggan ng mga aral ito sapagkat para mayroon tayong gabay kung paano tayo maligtas. Hindi ba sa nagsagawa ang Panginoon Kristo noong mga panahon na yon para tayong mabigyan ng pagkakataon. So, ano ba yung ating pamumuhay na dapat gawin para tayo magkaroon ng kaligtasang espiritual? So, may mga proseso na ginagawa kagaya ng bautismo sa tubig, espiritu, at gabay ng banal na Panginoon Diyos kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito at mananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Sa gayon, tayo ay magkakaroon ng pag-asa ng kaligtasang espiritual. So, lubusan, magkakaroon tayo lubusan pag-asa. So, yan ang ating kaya dapat ay tayo ay makapakinig. Dahil kung hindi tayo makakapakinig, ay maaaring hindi tayo ay magpatuloy doon sa paggawa ng hindi mabuti. So, akalain mo na yung ginagawa mo na yon ay basto. So, dapat ay kinakailangan makapakinig tayo. Yung mga talagang hindi makapakinig sa ibang tuntunin yun para sila ay maligtas. So, hindi pa rin, medyo malabo pa rin sapagkat kinakailangan mapakinggan natin yung mabuting balita para mayroon tayong gabay kung paano tayo mamumuhay ng mabuti o matuwid. Paano ba mamuhay ng matuwid? Di ba? Ganun. Hindi ba sa halimbawa matuwid na ba tayo pag sumunod ka doon sa gobyerno? So hindi natin masasabi na tayo ay matuwid mamuhay kapag sinunod lang natin yung gobyerno. Sapagkat isang parte lamang ang pagsunod sa gobyerno o isa kang mabuting mamamayan hindi ka lumalabag sa batas para ikaw ay maligtas. Kagaya ng ating mga pinagbabahagi o ating mga sinasabi doon sa ating human rights promotion na po-promote ng human rights at saka good governance. Na yan ay parts lamang ng kaligtasan kapag tayo ay sumunod sa pamahalaan at yung pamahalaan na mahala ng mabuti. But definitely, yung mabuting balita malawak ang ating dapat na sundin sa iba't ibang anggulo ng buhay ay dapat ay nasusunod natin yung kalooban ng Diyos dyan. So, itinuro ng Panginoon sa Kristo ang maraming iba't ibang anggulo ng buhay at kung paano tayo mamumuhay generally para masunod natin yung kalooban ng Panginoon Diyos mula dun sa kailangan mayroon kang pagmamahal sa lahat. Unang-una, hindi rin nawawala yung kautusan. Yung kautusan ay mabuting magawa na hindi natin dapat binabaliwala. Paano ba tayo mamumuhay? Parte siya ng mabuti, di ba? So ganoon ay kapag napakinggan natin yung mabuting balita, yan yung magliligtas sa ating pamumuhay na gagawin natin. So magitan ng gawa at hindi magitan ng pagkilala lamang sa ating Panginoon Diyos o pananampalataya na basta kaya sinasabi hindi basta lamang tayo na nananampalataya as in walang gawa. Kinakailangan mayroong gawa. Yan. Ika nga ay dapat kinakailangan manampalataya tayo na mayroon ding gawa. Hindi lamang basta natin babanggitin ang ating Panginoon para tayo ay maligtas. Yan. At yung mabuting balita, yan ang nais ng banal na Panginoon. Ito ay maabot sa mundo. At ito ay pinilit ng ating mga apostol. Sila nagsakripisyo mula sa Panginoon sa Kristo, nagsakripisyo na hanggang sa simbahan yung kanilang misyon sa iba't ibang parte ng kanilang ginagalugan lahat para maabot ng mabuting balita. Maging yung ating mga IPs sa iba't ibang parte ng mundo sa Pilipinas, ginagalugan yung para maabot ang iba't ibang mga paraplang communities. Talagang inaabot yung para maabot ng mabuting balita. So napakabigat yung mga gawain ng mga misyonaryo, mga pari, yan para maabot yung iba't ibang parte ng mula sa iba't ibang bansa to
paraplang area sa pa-country. So may mga bansang malalaki, napakahirap pabutin ng mga komunidad nila, lalo na yung mga hinter-island, yung mga kabundukan. kaya kaya yung pagpapalaganap ng mabuting balita ay marami yung nagsasakripisyo para maabot yung mga paraplang areas na yan, para sila ay magkaroon ng malaking pag-asa doon sa kaligtasang spiritual, at sila ay magkaroon ng mahusay na pamumuhay with the guidance of the good news of the Bible. Kaya tayo ay magpasalamat sa kagandaang loob ng ating banal na Panginoon at Panginoon Jesucristo, para tayo ay may parating sa atin ang mabuting balita, at tayo ay malaman natin ang kaligtasang spiritual na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan nga ng kanyang bugtong na anak at mga nagsipag-pangaral o nagsipag-pamot ito sa iba't ibang parte ng mundo. So, kaya kaya tayo ay kaya yung mabuting balita ay ito ay para sa lahat. So ito ay ikaw man ay ama o hindi, ikaw ay lahat ay nasa pagmamahal ng ating banal na Panginoon Diyos, na nais niya tayong lahat ay magkaroon ng mabuting pamumuhay at maligtas. Ngayon ay ang marami yung hindi naniniwala, hindi nananampalataya, patuloy sa kanila mali pamumuhay, at yun ang problema. Kapag ikaw ay namuhay ng mali, maaaring ikaw ay pagdating ka. Kaya tayo ay patuloy na makisa doon sa pagpapalaganap ng mabuting balita at sa journey ng sinod, para marami yung mababagayin ng mabuting balita at makisa sila sa ating simbahan o sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon Jesucristo, at sila ay magkaroon ng kaligtasan at ito'y magdulot ng kaayusan, magdulot ng kabutihan sa buong mundo o bawat komunidad. Yun. So muli ay sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Lives Promotion sa pagbabahagi natin ng mabuting balita, at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual, o magabayan kayo sa inyong spiritual na bumuhay at magkaroon kayo ng malaking pag-asa rito. Yan. At sana patuloy tayo magabayan ng ating banal na Santa Maria, magabayan tayo ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo, at ganyan na banal na Santa Maria ng kanyang paggabay sa atin, at ng kanyang paliwanagan at ng kanyang pagmimilagro, at kayo ay magabayan sa pagtalima ng mabuting balita. Kayo ay magabayan sa ating pagbabahagi nito, at maliwanagan kayo sana sa inyong tahanan at sa inyong pagtalima ng mabuting balita, at makapamuhay kayo ng ayon sa mabuting balita, at magkaroon kayo ng kaligtasang spiritual. At muli doon sa Interfaith Unity, patuloy po tayo magkaisa dyan, at unawain natin yung ating mga reliyon, pinaniniwalaan natin, iba't iba man yung ating paniniwalaan at mga way na pananampalataya, ay magkaroon tayo ng unawaan at respeto sa ating pananampalataya, at patuloy tayo mag-unawaan sa pagkakaisa, na upang sa ating pagkakaisa at magkaroon ng kapayapaan, umiral yung kapayapaan, pagkakaisa at pagtutulungan at iba't ibang mabubuting bagay, na para tayo ay magkaroon ng kaayusan sa ating mundo, komunidad, mula pamilya, komunidad, bansa at buong mundo. Yan. At hindi na uwi sa karasan at sigalutan o digmaan ang hindi magkakaunawaan sa pananampalataya. At doon sa CBCP Vatican Church, kayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria, at patuloy nyo pagbuklorin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Sa ating muting kakayanan, sana ay tayo patuloy na nananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo, at
Banal na Santa Maria na kanilang paggabay sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at Panginoon Kristo mula dito sa mabuting balita sa pamamagitan ng banal na pagbubuklod. At sa mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan at mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Tugunin niyo yung karapatang pantao. Yan. Mula sa bansang Pilipinas at iba't ibang bansa. Lalong-lalo na yung nagkakaisang mga bansa. Maliwanagan kayo at makapagpatupad kayo ng mabuting kayusan sa buong mundo. At magabayan kayo ng mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.